1,000 times more wealth than I do. I said this in the comment section, but I, a singular teenage girl, am not responsible for the wealth disparity in the Philippines, contrary to current popular belief. I find it so stupid that people are picking and choosing what to be activists for. If you actually had an issue with the wealth disparity, if you actually had an issue with impoverished people, there are ways to help that are not attacking a teenage girl. Advocate for those in need, or you can also Okay guys, kung hindi nyo kilala yung babae nagsasalita guys, yan yung anak ni Kim Atienza. Bunso niya yata yan. Pangalan niya Eman. Eman ba? O Eman. Naging natuligsa kasi yan guys na kuan ba siya, na boss ba siya dahil nag-post sila ng medyo prank-prank na mga billing ng kinain nila. Umabot yata ng 130,000 yung parang prank lang nila, yung joke-joke lang nila. Kaso lang, ang mga Pilipino, bali, alam mo na, kuan yan yung sensitive tayo mga Pilipino, pag may mga taong too much expenses, since maraming hirap sa Pilipinas. Yun yung binigay sa kanya na instead na kumain sa mga mamahaling restaurant, nagbibil ng malaki, ay bakit daw hindi na lang tumulong sa mga taong naghihirap sa Pilipinas. Parang ganon, distribute your wealth, parang ganon. So, guys, nandito na naman ako, kaya ako nagre-react dito kasi nga, ay yung kuha natin yung attitude natin mga Pilipino. Ako guys, mahirap din ako na tao guys. Hirap na hirap din ako sa buhay. Kung gusto nyo malaman yung pagkatao guys, may channel, YouTube channel ako guys, ayan YouTube channel. Baka kasi sabihin nyo mayabang ako na kuhan. Gusto ko lang naman ipaintindi sa video ko na kung may mga taong gagastos ng sobra-sobra, sobrang mahal, sana all na lang tayo. Kasi deserve nila yung guys. Kasi nga, kinita nila yung mga pera nila. Kinita nila, may mga talent sila, may mga kakayahan sila na kaya na lang kumita ng malalaking halaga. Ngayon, kung magkaroon sila ng mga lifestyle nila na expensive lifestyle nila, deserve nila yun guys. Bakit kailangan nating iobliga ang mga tao na tumulong sa naghihirap? Kasi kuha na sila, yung asinsado na sila, marami na silang pera. Hindi naman tama yung sinabi niya, hindi nila obligasyon na isa-isa nating ibigay yung sa bawat tao. Naghirap ka, ibibigay ganun para tumulong. Kumbaga may mga charitable na mga organization na pwede mong bigyan sa sobra na meron ka. Ngayon, kung ano yung mga na nakukuha nila, nakakamit nilang kaghinawaan, resulta yun sa pagsisikap nila. Resulta yun sa pagpupursige nila. Hindi natin obligasyon na tumulong tayo dahil marami kang kuan. Hindi obligasyon yung guys. Kumbaga, kusang loob yun na tumulong ka sa kapwa mo kung ikaw ay tinatawag na sobra-sobra. Pero kung hindi yung iobliga mo, ika nga, tayong mga Pilipino, ganun ang iniisip natin, tulungan yung mga, kaya yung, tinan mo, lahat, parang kuwan yung tulungan. So, hindi na tuloy tayo nagsisikap na umangat sa buhay kasi naghihintay lang tayo na matulungan. Sa ibang bansa, hindi ganun di ba? Naman sa ibang bansa na, kaya nga, yung mga nasa abroad, tanungin mo yung nasa abroad, ang mga tao doon, kahit naman sa mga mayayaman ng mga lugar dito sa Pilipinas, ako kasi naging trabaho ko ay liaison officer, so nagpupunta ako sa mga mayayaman na lugar para mag-distribute ng mga billing ng mga mayayaman. Ang tahimik ng lugar nila, walang marites sa daan doon sa mga lugar na mga subdivision na lugar. Walang marites sa daan, walang nagtatambay kasi bakit? Lahat busy sila. Lahat busy ang mga tao, lahat nagtatrabaho. Ganun ang sistema, ganun din sa ibang bansa. Lahat nagtatrabaho. Kaya ang resulta ng kanilang buhay ay masagana. Whereas kadalasan sa mga lugar na tulad ng bilong ako guys bilong ako sa mga squatter area, nasa squatter naman ako. Kita mo ang daming tambay, ang daming kuan, di ba? Pansinin mo magkuan ka, sorbi ka sa mga dito sa mga tulad ng lugar namin. Sa isang pamilya,
6 sila, isa lang may trabaho, yung tatay lang, yung mga anak, pag-alagala lang kahit matatanda na. Di ba? Instead na magtrabaho lahat. Tapos pag may ayuda, away-away na. Away-away na. Ako nga, hindi nga ako nakatikim ng yung tupad-tupad na yan eh. Binibiro. Hindi ko naman kailangan na umatin. Pero, siyempre, para lang mairamdam ko rin, maiparamdam ko na isa ako sa mga naghihirap na, baka pwede nyo akong isali sa tupad. Pero kung hindi naman, di okay lang naman. Ako naman hindi ako mayaman na tao. Hindi rin ako, hindi ako yung, pero ang ibig sabihin, hindi rin ako tumitigil sa pagsisikap sa buhay. At, kumbaga, hindi ko biniblame yung ibang tao na, mayaman ka na, gumastos ka ng ganito kalaki, mamigay ka naman. Hindi ganoon. Wag nating iobliga yung mga taong bakit ibabash natin na sila gumastos sila ng ganung kalaki sa billing nila ng pagkain samantalang kami walang kinakain. Yung anumang resulta, kung anumang buhay na meron tayo, resulta yun sa mga galawan at desisyon natin sa buhay. So kung meron tayong tao na nakikita natin na umasenso tulad ako, vlogger ako na walang viewers. Sana all lang talaga ako palagi na yung mga masisikat na mga mga vloggers, nagsasana all lang talaga ako. Sana all, ganun lang ako. Ingit na ingit talaga ako, guys. Pero yun na ang dahilan bakit ako, kahit walang nanonood sa akin, naggagawa pa rin ako ng content, nagre-react pa rin ako sa mga video ng iba. Kasi, kumbaga, di ba, kung walang resulta, di wala. At least, naggagawa ako ng paraan na magkaroon naman, hindi ko naman hinahangad sumikat, guys, sa totoo lang. Hinahangad ko lang na magkaroon ng konting kita. Ganun lang naman, hindi masakit sa ulo pag sikat eh. May konting kita lang, okay na. Kung sabihin nyo, kunwari ka, kung bigyan ka ng malaki, naman, kung bigyan ako ng malaking kita, bakit naman hindi, di ba? Pero reality lang ako, kung yung ano yung dapat na kung ano yung dapat na marating ko, kumbaga, ika nga, alam ko naman na hindi ko maabot yung mga kong TV na yan, mga yung brothers na yan, hindi ko maabot yung mga nila kasi yun naman katotohanan. Kaya, hinahangad ko lang na magkaroon ng konting kita. Pero, ganun pa man, kahit walang mangyayari, walang resulta, hindi pa rin ako tumitigil sa pagsisikap na, alam mo na, kumita ng konti. So, kung mayroon mang huwag nating isisi sa kanila na, bakit kayo gumastos ng ganun? Lalo na si Jinky Pacquiao, OTD mo, ang mahal ng kaninang bakit hindi mo ibigay sa mga mahihirap yan? Wow! Hindi naman na obligasyon ng bawat buhay natin. Ang may obligasyon sa buhay natin ay sarili natin. Kung mayroon mang tumulong sa atin, bonus yun. Dapat pagyamanin. Hindi yung pabayaan mo na lang, maghintay ka, bibigyan ka ng tulong ngayon, sa susunod, naubos na yung tulong, hihintay ka ulit ng tulong. Walang katigil-tigil tulong. Kaya tayong mga Pilipino, ayan nga, mas marami talagang hirap sa atin. Kasi bakit? Ganun ang mindset natin palagi. I hope na hindi nyo ako basgaya. Kasi, yun lang muna ang katotohanan. Huwag natin isisi na kung gumastos sila ng malaki, deserve nila yon kasi nagsikap sila. May kakayahan sila, may talent sila, may status nila sa buhay yon na ganun, na kaya nilang kumita. Okay guys? Peace tayo.